ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ronald, paupo ako ha. Tabihan na muna kitang kumain. Sige lang. Bakit? Wala na bang pwesto dun sa lamesa nyo? Meron, pero gusto ko muna lumayo sa mga kasama natin. Ang ingay na lang kumain eh. Dito na lang ako, mas tahimik. Bakit pala ayaw mong sumabay sa amin tuwing kumakain? May iniiwasan ka ba? Wala naman. Laging puno yung lamesa nyo eh. Ayaw ko namang makipagsiksikan. Tsaka hindi ko pa gaanong close yung iba. Nagulat ka siguro sa mga ugali nila no? Mapangasar talaga yung mga yon kaya masanay ka na. Sanay na ako. Sa amin nga, ako rin yung laging inaasar eh. Tagasan ka pala ulit? Saklan. Ang layo ah. Bakit mo naman naisipang magtrabaho dito sa Maynila? Sabi nila mas maganda raw buhay dito eh. Doon kasi sa amin, palipat-lipat ako ng trabaho. Naisip ko na pwede ko namang subukan magtrabaho dito. Mas maraming opportunity. Balita ko, pinasok ka rito nung pinsan mo? Tama ba? Oo, ganun na nga ang nangyari. Sinong pinsan yun? Anong trabaho niya rito? Si Edward, service crew siya. Ah, si Edward. Magpinsan pala kayo nun? Pero ibang-iba ugali yung dalawa ah. Si Edward malakas din mang asar yun eh. Lagi nga siyang tambay sa kusina para makadekot ng pagkain eh. Pero ikaw parang ang tahimik mo yata. O baka ngayon lang kasi bago ka pa lang. Dati na talaga akong ganito, tahimik lang. Pareho kami ng tatay ko na mahihain. Sa kanya ako nagmana eh. Ganun ba? Kaya naman pala tuwing nakikipagbiruan kami sa'yo, pangiti-ngiti ka lang. Pero alam mo, kung minsan, subukan mo ring lumaban. Nako, hindi ako pala away na tao. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi kong lumaban, kapag biniro ka, biruin mo rin. Para bang makipagsabayan ka? Gets mo ba? Ah, nakuha ko na. Pero bakit naman? Kailangan ba talaga yon? Kung gusto mo magbago pakikitungo nila sa'yo, yun ang gawin mo. Napapansin ko kasi na nabubuli ka nila nang hindi sinasadya kasi hinahayaan mo lang. Kapag inutusan ka nila na gawin yung trabaho nila, huwag kang pumayag. Okay lang naman sa akin yun. Talaga? Bakit naman? Kung ako sa'yo, hindi ako papayag. Kasi dun ako natututo. Hindi man halata sa akin pero mas gusto ko yung mga bagay na challenging. Kahit bigyan pa nila ako ng 5 putahe na sabay-sabay kong lulutuin, ayos lang yun. Kaya ko naman. Ang problema kasi sa ganun, mas magiging mabigat na ngayon yung trabaho mo kaysa sa sahod na nakukuha mo. Sabi nga nila, dapat magtrabaho ka base sa sahod na ibinibigay sa'yo. Kapag nagpapagod ka sa wala, ikaw din lang yung lugi. Hindi naman ako lugi kung may natututunan naman ako. Tsaka mahal ko ang pagluluto kaya hindi mabigat yun para sa akin. Ibang klase ka pala. Naging all around ka na tuloy dahil sa ginagawa mo. Kulang na lang maghugas ka na rin ng pinggan eh. Huwag mo sabihin na naghuhugas ka rin ng pinggan. Kapag nauubusan tayo ng lutuan, ako na mismo naghuhugas. Hindi nga. Seryoso? Oo, wala naman kaso sa akin yun. Pero ini-spoil mo yung mga katrabaho natin sa ginagawa mo. Paano yun? Hayahay na lang buhay nila tapos ikaw yung naghihirap? Hayaan mo na. Ikaw bahala. Baka ngayon lang yan kasi bago ka pa. Tamo, kapag nagtagal, mananawa ka rin sa buhay sa kusina. Bakit ikaw? Nagsawa ka na ba? May mga pagkakataon na naboboringan na ako sa ginagawa ko. Araw-araw ba naman kasi na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin? Yung sinasabi mong marami kang matututunan? Kapag naubos na yon, magsasawa ka rin. Papadudod simula nung araw na yon ay ako na ang laging nilalapitan ni Ronald. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa at para sa akin, ayon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko dahil malaki ang naitulong sa akin ni Ronald sa buhay ko. Papadudot ang kusina sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay nahahati sa 6 na station. Ang hot kitchen kung saan ay nagaganap ang matinding bakbakan, ang cold kitchen, a la carte, commissary at wash-up station. Bawat cook ay may nakatokang kusinero at kami ni Ronald ay sa hot kitchen kami nagtatrabaho.
Ang mga karaniwang niluluto namin sa istasyon na yon ay ang mga pagkaing pang maramihan dahil araw-araw kami naghahanda para sa buffet ng hotel. Doon ginagawa ang grilling, pagluluto ng ulam, paggawa ng sabaw at kung ano-ano pa. Naging maganda naman ang tandem naming dalawa ni Ronald sa hot kitchen. Nagkaroon kami ng sariling routine para mas mapabilis ang trabaho namin. Ang nagustuhan ko kay Ronald ay mabilis siyang magtrabaho, Papa Dudut. Magaling din ang panlasa nito at kapag napasobra ay marunong siyang dumiskarte. Dumaan ang mga taon ay mas naging close pa kaming dalawa sa puntong nagsasabihan na kami ng sikreto namin sa isa't isa. Uy, Ronald! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Wala. Itatanong ko lang sana kung naluto mo na yung staff meal. Ikaw nakatoka dun ngayong araw eh. Tapos ko na yon. Kaya nga ako sumaglit muna rito sa likod eh. Nagyoyosi ka na naman pala. Gusto mo? Pass muna. Kakayosi ko lang kanina eh. Alam mo, yung pagyoyosi mo na yan, medyo bawas-bawasan mo hanggat maaari. Napapansin ko lang na parang nagiging chain smoker ka na ngayon eh. Nakakawala kasi ito ng pagod. Ito na lang yung pahinga ko eh. Kapag nagyoyosi ako, kumakalma yung utak ko. Nakakakonsensya tuloy. Sa akin ka natuto magyosi eh. Naalala ko pa nung bago-bago ka pa lang ni hindi ka marunong humipak ng sigarilyo. Ganun talaga. Kailangan nating mag-adjust sa paligid natin. Kasama ba yan sa mga natutunan mo rito? Nagsama-sama na lahat. Lahat ng magaganda at masasama. Lahat ng yun, natutunan ko rito at karamihan nun, sa'yo mismo galing. Parang lumalabas na bad influence patuloy ako. Pati sa pag-inom nadadamay ka rin eh. Doon na lang tayo nagiging masaya eh. Di ba nga tama ako? Kapag nagtagal, magsasawa ka rin sa trabaho. Kaya pagkatapos magtrabaho, kailangan talaga natin maghanap ng stress reliever. Nag-mature lang siguro yung pananaw ko sa buhay. Pero alam mo, kahit nakakasawa at nakakapagod yung buhay natin dito, hindi ko magawang umalis. Bakit naman? Teka, may plano kang lumipat? Oo sana. Yung sinabi mo nun na mauubusan rin ako ng matututunan dito, parang nangyari na nga. Wala nang bagong pumapasok sa utak ko eh. Kung ano yung ginagawa ko nung unang araw ko rito, ganun pa rin hanggang ngayon. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka lumipat? May isang taong pumipigil sa akin eh. Di ko siya maiwan-iwan kahit gaano ko kagustong umalis. Ako ba yan? Di mo ako maiwan na best friend mo? Sira ulo, hindi ikaw ang rason. Aray, sakit naman nun. So kaya mo akong iwan, ganon? Lilipat lang naman ako ng trabaho kung sakali. Hindi naman ako mangingibang bansa. Kung makareact ka, akala mo naman di na tayo magkikita ulit. Kung hindi ako, sino yung taong ayaw mong iwan? Sekreto lang natin to ha. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang sikreto mo. Kailan ba kita chinismis? Never namang nangyari yun, di ba? Si Glenda, siya yung di ko maiwan-iwan. Sino? Si Glenda? Oo, si Chef Glenda. Nakpo! Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? Marami kang karibal, pre. Alam mo ba na mas mahaba pa buhok ni Glenda kaysa kay Rapunzel sa dami na nagpaparamdam sa kanya? Talaga ba? Sa tingin mo, ikaw lang nagkakagusto sa taong yun? Madami kayo! Ang ibig mo bang sabihin, wala akong tsansa sa kanya? Hindi naman sa ganon. Sinasabi ko lang na mahihirapan ka dahil literal na marami kang makakabangga. Wag na pala, binabawi ko na yung sinabi ko. Pero hindi pre, kung gusto mong ligawan si Glenda, susuportahan kita. Kung gusto mo nga, ako pa maging wingman mo eh. Pwede ba? Oo naman, pwedeng pwede. Ako nang bahala sa'yo, nasa mabuting mga kamay ka. Salamat pre. Papadudot katapat lang ng hot kitchen ay ang station naman ng cold kitchen. Ang namamahala rito ay walang iba kundi si Chef Glenda na katulad ko ay matagal na ring nagtatrabaho sa hotel.
Siya ang gumagawa ng mga pagkain hindi na kinakailangang lutuin katulad ng mga salad, juice, shake, sandwich at iba pang mga appetizers. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagkagusto si Ronald kay Glenda. Maganda kasi siya, makinis ang balat nito at matangos ang ilong at may maikling buhok na bumagay sa bilugan niyang mukha. Tahimik lamang si Glenda at may pagka-misteryosa. Ang mga katangian niyang ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kalalakihan sa kusina maging ang mga service crew ng hotel ay nagkakagusto rin sa kanya. Marami na nga ang sububok na manligaw kay Glenda pero ni isa sa kanila ay walang pumasa. Dumating nga sa punto noong napagkamala na siyang lesbiana dahil never daw itong nagkaroon ng boyfriend. Hindi pa nakatulong ng mga galawan nito ay may pagka-tomboy na mas lalo pang nagpalakas sa appeal niya. Papadudot, aaminin ko po sa inyo, maging ako man ay nagkaroon din ng crush kay Glenda. Pero hindi katulad ng iba ay sinekreto ko lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Paghanga lang naman ang meron ako sa kanya dahil bukod sa maganda niyang itsura, ay napakahusay din po niya sa loob ng kusina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi po alam ng nakakarami pero si Glenda po ang kauna-unahang tao na nakausap ko sa kusina noong baguhan pa lamang ako. First day ko noon sa kitchen at nagulat ako sa bilis ng mga kaganapan doon. Wala kang oras para huminga dahil pagkatapos mo sa isang bagay ay may bagong trabaho ka na namang kailangang tapusin. Yosi lang talaga ang pahinga mo kapag kusinero ka dahil bakbakan talagang nagaganap sa loob nito. Tarantang-taranta ko noon sa unang araw ko sa trabaho. Sunod-sunod ba naman kasi ang ipinag-utos sa akin. Nasakto kasi na mayroong event sa hotel noong araw na yon at kalahati ng mga cook ay naghahanda para sa debut ng isa sa mga guest namin. Sa akin po ibinili ng buffet at mag-isa lamang akong namuno sa hot kitchen noon. Sabay-sabay na nakasalang ang mga ulam tulad ng dinuguan, beef steak, kare-kare, chop suey at pati mga soup of the day. Nang mga oras na yon ay napansin ni Glenda na nagpapanik na ako. Kaya naman tinulungan niya ako sa pagluluto. Dahil wala naman siyang ginagawa sa istasyon niya ay naghati kami ng mga gawain. Doon na nga po nagsimula ang appreciation ko kay Glenda. Sobrang namangha ako sa bilis niya sa kusina. Para siyang kuneho kung gumalaw kumpara sa akin na usad pagong lamang noon. Simula noon ay si Glenda na ang naging inspirasyon ko para mapagbuti ang trabaho ko. Chef Glenda, dito ba tambayan ng mga kusinero kapag nagpapahinga? Dito nga. Malapit lang kasi sa kitchen tsaka mabilisang break lang naman meron tayo. Kaya dito na kami sa parking lot tumatambay kapag nagpapahinga. Sakto, maaliwalas dito. Ang init sa loob ng kusina eh. Para kang nasa impyerno. Kamusta naman first day mo? As expected ba o unexpected yung mga nangyari? Grabe, sobrang unexpected. Nakakapagod yun ah. Ibang-ibang galawan dito kaysa sa restaurant. Tapos medyo masungit pa yung iba nating kasama. Dapat sanayin mo na sarili mo sa mabilisang trabaho. Tapos kapag nakasuot ka na ng apron, labas na personal na buhay mo sa ginagawa mo. Masigawan ka man, mamura o pagdabugan ng mga kasama mo, lagi mong tatandaan na trabaho lang lahat yun at walang personalan. Oo, alam ko na yan. Nakapagtrabaho naman ako dati sa kusina eh. Pero mas malala dito, kapag aanga-anga ka, babatuhin ka talaga ng kawali. Grabe naman yun. Ayaw mo maniwala? Mainitin talaga ulo ng mga chef dito kasi mainit din yung paligid. Nga pala, nailabas na ba yung buffet? Oo, kinuha na ng mga service crew. Pagkatapos ko sa huling putahe, lumabas na agad ako. Kailangan ko ng sariwang hangin matapos ang mahabang bakbakan. Eto Yossi oh, gusto mo? Mentol ba yan? Sige, paisa nga. Oh, lighter. Salamat. Daig ko pa nag-workout sa ginawa natin kanina. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat yung trabaho dito sa kusinang to. Patikim pa lang yan.
Talaga? Oo naman, anong inaasahan mo? Chill na buhay? Pumasok ka sa sikat na hotel kaya talagang mapapahirapan ka rito. Nakaka-excite naman kung ganon. Bakit naman nakaka-excite? Iba kasi yung adrenaline rush na nararamdaman ko kapag sunod-sunod yung trabaho eh. Yung sa sobrang dami ng ginagawa mo pero sa huli, natatapos mo pa rin ng maayos yung trabaho. Iba yung feeling. Sus, ngayon lang yan. Kapag nagtagal, hindi ka na makakaramdam ng excitement sa ginagawa mo. Talaga? Bakit naman? Kasi magiging routine mo na ang pagluluto. Katulad ng pagising natin sa umaga at pagtulog sa gabi. Magiging normal na lang para sa atin yung pagluluto na yan. Malabong mangyari yan. Passion ko na ang pagluluto eh. Kaya passion pa yan o pangarap na matagal mo nang inaasam, maniwala ka sa akin. Magbabago yung tingin mo dyan. Pustahan tayo? Wag na, alam ko namang matatalo ka eh. Asus! Takot ka lang eh. Maniwala ka sa akin. Tama lahat ng sinabi ko. Ang ibig bang sabihin yan, sawa ka na sa ginagawa mo ngayon? Hindi naman sawa, bored lang. Wala nang bago eh. Bakit hindi ka maghanap ng bago? Kailangan ko magtagal dito para gumanda yung resume ko. Tsaka wala naman ako ibang mapupuntahan kasi isa na tong hotel na to sa pinakamaganda na pwede mong pasukan. Teka, ilang taon ka na ba? Parang ang dami mo ng pinagdaanan. Mukhang ang bata mo pa naman sa tingin ko. 25. Talaga? Magkaedad lang pala tayo? Di nga, 25 ka rin? Oo, kahit i-check mo pa ID ko. Hindi halata ah. Bakit? Ilang taon na ba ako sa tingin mo? Akala ko mid-30s ka na eh. Ang lala naman nun, baby-faced kaya ako. Sino naman nagsabi? Nanay mo? Oo. Bahala ka dyan. Oo, teka. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kusina. Mag-aayos pa tayo para sa merienda buffet. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Teka, sandali. Sasabay na ako. Hindi naglaon ay mabilis din naman akong nakapag-adjust sa bago kong trabaho noon. Kung sa restaurant ay sakalang kami magluluto tuwing may order, sa hotel ay hindi ka titigil sa pagluluto dahil diretso ito mula umaga hanggang gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Unti-unti ay nagustuhan ko rin ang buhay sa kusina. Nakaka-addict dahil kakaiba ang adrenaline rush na mararamdaman mo tuwing sobrang gulo ng paligid mo at lahat ng tao ay nagmamadali sa kani-kanilang trabaho. Sa huli ay mapapangiti ka na lamang tuwing binabalik-balikan ng mga tao ang luto mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawang kabutihan sa akin ni Glenda noong first day ko dahil doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Inggit na inggit nga sa akin ang mga katrabaho ko dahil sa aming kalalakihan ay sa akin lang close si Glenda. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko dahil sa akin lang siya nagiging open. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang pagkakaibigan namin yon. Ang lihim na pagtingin ko sa kanya ay sinantabi ko na lamang muna sa takot na baka magbago ang turing niya sa akin kapag nalaman nito na may gusto ako sa kanya. Sa pagdaan nga ng panahon ay mas tumibay ang pagkakaibigan namin ni Glenda hanggang sa dumating nga si Ronald. Noong nalaman kong may gusto rin siya kay Glenda ay wala na akong ibang nagawa
maidagdag ang pangalan niya sa listahan ng mga karibal ko. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi naman nagbago ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Pre, ano, kumusta? Luto na ba yung para sa buffet? Patapos na, 2 na lang kulang. Saan ka ba kasi galing? Galing ako sa cold kitchen. Tinulungan ko si Glenda. Naka-leave yung kasama niya eh. Kawawa naman, natambakan ng trabaho. Kaya tinulungan ko na. Paano naman ako? Ikaw talaga, basta pagdating sa babae, napakabilis mo. Minsan na nga lang magpatulong yun eh. Alam mo, si Glenda, madiskarting tao yan. Kaya kapag humingi siya ng tulong sa'yo, tulungan mo. Kasi hindi yan nagpapatulong talaga. Sus, dami pa sinabi. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na to. Amin na, ako na dyan. Malapit na yan maluto. Maghahanda lang ako ng rekado para sa staff meal. O sige. Sandali lang. Nagsiselos ka ba? Ano? Nagsiselos ka ba na close kami ni Glenda? Ba't naman ako magsiselos? Eh syempre, may gusto ka sa kanya eh. Hindi ako nagsiselos. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Magluto ka na lang kaya. Alam mo pre, hindi mo kailangan magselos kasi matagal na kami magkaibigan ni Glenda. Close na talaga kami noon pa. Kaya yung pagiging malapit namin sa isa't isa, walang mali siya yun. Oo na. Ay sus, nagsiselos nga. Maganda nga yun na close kami eh. Kasi mas nagagampanan ko yung role ko bilang wingman mo. Di mo ba alam na sinimulan ko na yung trabaho ko? Nilalakad na kita kay Glenda. Totoo ba? Oo naman. Anong sabi mo sa kanya? Alam na ba niya na gusto ko siya? Siyempre dapat dahan-dahanin lang natin. Huwag natin siyang biglain. Hindi pa niya alam na may gusto ka sa kanya. Ang ginagawa ko tuwing magkausap kami, lagi kitang binabanggit. Para bang mind conditioning lang? Siyempre iba kapag lagi niyang naririnig yung pangalan mo. Mananatili yun sa isip niya. Baka nga mapanaginipan ka pa niya eh. Kung totoo nga yung sinabi mo na matagal na kayong magkaibigan, turuan mo naman ako kung paano ako mas magiging malapit sa kanya. Hindi ka ba marunong manligaw? Kalalaki mong tao eh. Ilang taon ka na ba ulit? 28. 28 ka na pero di ka pa marunong dumiskarte? Para ka namang never nagka-girlfriend niyan. Basta, turuan mo na lang ako. Teka, totoo ba? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi nga. Uy, sagutin mo ako. No girlfriend since birth ka? Oo nga, ang kulit. Silence means yes nga, di ba? Anak ng... Kaya naman pala di ka marunong manligaw eh. Ano, tuturuan mo ba ako o hindi? Ganito gawin mo ha. Kapag nakita mo siyang lumabas ng kusina, ibig sabihin nun magyoyosi yun. Sabayan mo siya. Tapos kapag magkasama na kayo, kwentuhan mo ng buhay mo. Magtanong-tanong ka sa kanya ng mga simpleng bagay. Basta ang tip ko lang sa'yo, huwag mo siyang biglain. Slowly but surely dapat tayo. Okay, sige. Gagawin ko mamaya yan. Tapos kapag wala ka nang ginagawa dito sa hot kitchen, lipat ka dun sa cold kitchen. Istorbohin mo sila, makipagbiruan ka, makipag-flirt ka. Marunong ka naman siguro nun, no? Hindi ka marunong lumandi? Naku, patay tayo dyan. Kaya ko. Marunong naman ako noon kahit papaano. Hala, maglabas ka ng papel at ballpen. Ilista mo lahat ng sasabihin ko. Seryoso ka? Gusto mong mapasagot si Glenda o hindi? Oh, sandali. Heto na, naghahanap na ng papel. Papadudot, binigyan ko si Ronald ng listahan ng mga bagay na gusto ni Glenda para mas tumaas pa ang tsansa nito na mapansin siya ng chef namin. Sa tagal ng pinagsamahan naming dalawa ay marami na akong alam tungkol kay Glenda. Katulad na lamang tuwing naglalaro kami sa mall, mahilig siya sa sports na archery at bowling. Kada sahuran ay lumalabas si Glenda para gumimik kasama ang mga kaibigan niya mula sa ibang propesyon. Kapag busy sila ay ako at ilang piling kusinero ang kasama niyang umiinom sa labas. Birang iniinom nito kapag gusto niyang mag-chill, samantalang tequila naman ang iinumin niya kapag gusto niyang magwalwal buong magdamag. Ang paboritong pulutan niya ay raw salmon.
na pinartneran ng wasabi at soy sauce. Kapag nagtatrabaho ay ayaw na ayaw ni Glenda ang may kumakausap sa kanya. Ayaw niya kasing matalsikan ng laway ang ginagawa niyang pagkain. Gusto niya ay nakafocus siya sa trabaho, kaya kapag kinakausap mo siya ay hindi ka talaga nito papansinin. Istrikto siya pagdating sa pagsunod sa mga recipe ng hotel. Ayaw niya sa mga tansya lamang. Kung ano ang nakalagay sa standard cookbook ng hotel ay yun ang dapat na masusunod. Hindi rin niya gusto sa mga taong madrama. Tuwing may issue na tungkol sa trabaho hanggat maaari ay umiiwas siya rito at hindi nakikialam. Papadudot lahat na yata ng tip na alam ko ay ibinigay ko na nga kay Ronald. Alam ko kasi papadudot na tulad ng iba ay mahihirapan din siyang ligawan si Glenda dahil mapili nga ito. Pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ni Ronald ang swerte niya. At bilang kaibigan ay 100% na suportado ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi lang sa pagbibigay ng advice kay Ronald ang tulong na ginawa ko sa kanya, papadudot. Bilang wingman ay ginawa ko ang lahat na makakaya ko para mapansin ni Glenda ang kaibigan ko. Tuwing magkasama kaming dalawa ay lagi kong ibinibida si Ronald, papadudot. Pasimple ko siyang isinasali sa usapan para mapalapit silang dalawa sa isa't isa. Noong minsan nagaya si Glenda na maglaro ng bowling sa labas. Kahit gusto kong sumama ay nagrason ako na may lakad ako ng araw na yon. Gusto ko kasing i-recommend si Ronald na pumalit sa akin. At yun naman ang ginawa ni Glenda. In-invite niya si Ronald at tuwang-tuwa naman ito dahil yon ang naging first date nila. Nung minsan gumimik naman kami ay nalungkot ako dahil hindi invited si Ronald. Ang ginawa ko ay ako mismo ang nag-invite sa kanya na sumama. Noong nalasing ay mas lumakas ang loob ni Ronald para magpakitang gilas sa harapan ni Glenda. At natuwa ako noong mabilis namang nakuha ni Ronald ang kiliti ni Glenda. Pagkatapos noon ay medyo naging close na rin ang dalawa dahil sa akin. Ilang buwan na laging ganon ang nangyayari, papadudot. Hanggang isang araw ay naglakas loob na rin si Ronald para umamin ng nararamdaman niya kay Glenda. Inaya niya ito para sa isang date at pumayag naman si Glenda. Sa kasamaang palad, katulad ng ibang nauna sa kanyang nanligaw, ay sinawing pala din si Ronald. Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Yosin lang ako saglit. Oh, Ronald! Anong ginagawa mo dito? Di ba day off mo ngayon? Oo, wala akong pasok. Galing ako sa labas pero naisip kong dumalaw rito. Wala akong ibang mapuntahan eh. Oo nga, ngayon pala yung date nyo ni Glenda, di ba? Ano, nagtapat ka na sa kanya? Ano nangyari? Dali, kwento mo. Busted ako, pre. Ha? Paano? Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi raw niya ako nakikita bilang boyfriend. Wala raw siyang gusto sa akin. Nasaan na ba siya ngayon? Umuwi na. Pagkatapos namin kumain. Nagpaalam na siya tsaka dumiretso na ako rito. Sayang. Akala ko pa naman may chance ka na. Hayaan mo pre. Hindi man para sa'yo si Glenda, sure ako na may ibang babae pa dyan na mas magugustuhan mo at magugustuhan ka rin pabalik. May isa pa siyang sinabi bago siya umalis eh. Ano? May nilalaman na raw ang puso niya kaya hindi siya tumatanggap ng manliligaw ngayon. Naka-reserve na raw yung puso niya para sa isang tao. Ha? May boyfriend na ba si Glenda? Wala naman siya nababanggit sa akin ah. Wala pa siyang boyfriend sa ngayon. Parang may inaantay lang yata siyang tao. At kapag yung taong yun ang nanligaw sa kanya, panigurado akong sasagutin niya agad yun. Talaga ba? Sino naman kaya yun? May alam ka ba kung sino yung nagugustuhan niya? Magkaibigan kayo. Baka naman may nababanggit siya sa'yo. Kung alam ko lang, edi sana hindi na kita ilalakad pa kay Glenda. Hindi ko rin alam na may gusto na pala siya sa ibang tao. Ako? May hinala ako kung sino. Sino? Bago ko sagutin yan, may tanong muna ako sa'yo. O sige, ano yun? Di ba halos lahat nagkagusto na kay Glenda?
Halos lahat sumubok na ligawan siya. Oo, napag-usapan na namin yan mismo ni Glenda dati. Pati nga ilang service crew nagtangkaring ligawan siya eh. Eh ikaw, hindi ka ba nagkagusto sa kanya? Ha? Ako? Hindi ah, loko-loko. Paano naman ako magkakagusto kay Glenda? Magkaibigan kami. Lalaki ka, maganda si Glenda. Hindi ka talaga nagkagusto sa kanya? Hindi ako magkakagusto sa kanya. Paano kung sabihin kung ikaw yung lalaking inaantay niya? Paano kung ikaw yung nagugustuhan ni Glenda? Kung sa'yo na pala nakareserve yung puso niya, anong gagawin mo? Malabong mangyayari yan. Paano mo naman nasabi? Sinubukan mo ba? Tinanong mo ba siya? Hindi na kailangan. Magkaibigan lang kami ni Glenda. Yun lang ang nararamdaman ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Alam mo pre, kung ako ang iniisip mo kaya ayaw mong umamin, wag mo nang problemahin yun. Sinubukan ko pero hindi niya ako gusto. Okay lang sa akin yun. Kasi at least sinubukan ko. Kung ikaw man ang gusto ni Glenda, mas matutuwa pa ako. Hindi ko nga siya gusto, ano ka ba? Okay, sabi mo eh. Basta ako, iba yung nakikita ko tuwing magkasama kayo. Kung ako sa'yo, sundin mo kung anong nasa puso mo para wala kang pagsisiyan sa uli. Nabroken ka lang kung ano-ano lang pinagsasabi mo. Bahala ka dyan. Mauna na ako sa loob. Hinahanap na nila ako. Inom na lang tayo mamayang gabi para madamayan kita dyan sa puso mong sawi. Sige na, ingat ka pa uwi. Nang panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa impormasyong napag-alamanan ko. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba si Ronald sa mga sinasabi niya o nagbibiro lamang siya. Pero aminin ko na nabuhayan po ako ng dugo sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos akalain na magkakagusto rin pala sa akin ng isang katulad ni Glenda. Ayon kay Ronald ay pareho lang daw naming itinatago ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa katunayan ay matagal na raw niya itong napapansin. Tuwing nakatingin si Ronald kay Glenda ay nasa akin naman ang tingin nito. Kaya naman kahit na hindi sabihin ni Glenda ang totoo ay alam na raw ni Ronald na may gusto siya sa akin. Papadudot hindi ko alam na matagal na palang nag-aantay si Glenda pero pakiramdam daw niya ay hindi ko siya gusto dahil ni isang beses ay never daw akong nagpakita ng anumang interes sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan lang. Pero sa side ko naman ay ayaw ko lang talagang mag-first move sa kanya dahil alam kong mababasted lang din ako katulad ng nangyari sa mga kasamahan ko. Yun pala, sa mga taong kakasama kami ay pareho lang pala kaming nagtataguan ng feelings. Sa pagkakataong yon, si Ronald naman ang nagbigay sa akin ng tip. Tuwing day off daw ni Glenda, alas 6 ng umaga ay nagpupunta siya sa isang cafe. Pagkabanggit ni Ronald sa pangalan ng cafe na yon ay nagulat ako dahil yun ang paborito kong kapihan. Papadudot, yun na raw ang senyales na dapat ko nang aminin kay Glenda ang nararamdaman ko at yun na nga po ang ginawa ko. Edmond? Oh, Glenda, nandito ka pala? Good morning. Good morning din. Wala kang pasok? Meron pero dumaan muna ako rito sa cafe para bumili ng kape. May kape naman sa hotel ah. Ba't di ka pa dun magkape? Pangit ang lasa ng kape sa hotel eh. Sabi ko naman sa'yo ibang lasa ng kape nila rito. Matapang na manamis-namis. Yun yung gusto kong kape. Ikaw, nagulat ako nandito ka. Ah oo, dito na rin ako kumukuha ng kape ko. Sabi mo kasi masarap dito kaya sinubukan ko. Ayun, nagustuhan ko kaya suki na rin nila ako. Tama ako, di ba? Basta pagdating sa usapang kape, marunong ako niyan. Kape nang dumadaloy sa dugo ko eh. Nga naman. Pero sandali lang, di ba mid-shift ka? Bakit naman ang aga mo yatang pumasok ngayon sa trabaho? Ano kasi may dadaanan pa ako pagkatapos nito. Saan naman? Ang totoo niyan, wala talaga. Wala akong lakad ngayon. So? Nandito ka lang para sa kape? Ang layo ng pinunta mo ha? Nandito ako hindi para sa kape kundi para sa'yo. Ha? Nabanggit kasi sa akin ni Ronald yung nangyari sa date nyo.
Nandito ka ba para maghanap ng explanation para sa kaibigan mo? Wala eh, hindi ko talaga siya gusto. Akala mo di ko napapansin na pinupush mo siya sa akin? Alam ko yun, kaya nung nagsabi na siya sa akin ng nararamdaman niya, sinabi ko, ko na rin yung totoo na wala talaga. Wala kaming chance na dalawa. Oo, yan din yung sinabi sa akin ni Ronald. So bakit kailangan mo pa akong puntahan rito kung alam mo na pala yung rason? Hindi rin yun ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Ikaw mismo. Nandito ako ngayon kasi gusto talaga kitang makita. Bakit naman? Lagi naman tayong nakikita sa trabaho ah. Huwag mong sabihin mismo na ako kaagad. Glenda, nasabi sa akin ni Ronald na may inaantay ka raw na tao. Kaya kahit gaano pa karaming manligaw sa'yo, walang pumapasa. Totoo ba yon? Grabe ah. Pati yun sinabi sa'yo ni Ronald. Hindi ko alam na machismis din pala yung mga lalaki. Pero, oo, tama, may hinihintay nga akong tao ngayon. Kilala ko ba kung sino? Bakit gusto mong malaman? Kasi kung liligawan din ba kita, hindi rin bang magiging sagot mo? Liligawan mo ko? May gusto ka rin sa akin? Alam ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin pero… Ang tagal mo. Ha? Ang tagal mong umamin, yan yung inaantay ko sa'yo eh. Yung umamin ka na gusto mo ko kasi ang totoo, ikaw nga yung taong hinihintay ko, Edmond. Ako? Oo, ikaw. Gusto rin kita matagal na. Pero paano nangyari yon? Ni hindi ka man lang nagpahiwatig na may gusto ka sa akin. Kasi ayokong mauna, ayokong mag-assume. Paano kung nauna akong umamin sa'yo tapos hindi mo pala ako gusto? Eh di napahiya ako. Ano pang mukhang ihaharap ko sa'yo? Yun din ang rason kung bakit ayokong umamin sa'yo eh. Natatakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Baka magbago yung pagkakaibigan natin kapag hinaluan ko ng pag-ibig yung relasyon natin. So all this time may feelings na pala tayo sa isa't isa? Parang gano'n na nga. My gosh, para pala tayong tanga. Ang tanda na natin pero nagkakahiyaan pa tayo. Pero totoo nga. Totoo ba tong mga sinasabi mo? May gusto ka sa akin? Oo nga. Ano, manliligaw ka ba? Kasi pag oo, sasagutin na kita. Mabilis na kumalat sa kusina ang balitang girlfriend ko na nga si Glenda. Marami ang nainggit sa akin dahil sa aming lahat ay ako raw ang nagwagi. Ako raw ang nakabihag sa mailap na puso ni Glenda. Papadudot, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Ronald.
Siya ang tumulong sa amin ni Glenda para maamin namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko po lubos akalain na kung sino pa yung wingman ay siya pa talaga yung pinili. Tumagal ang relasyon namin ng 3 taon. Nag-resign na noon si Glenda sa hotel para magtrabaho bilang chef sa isang cruise ship. Sa kabilang banda ay nanatili kami ni Ronald sa trabaho namin. Ngayon ay may sarili na ring girlfriend si Ronald at mas nauna pa silang magpakasal ng girlfriend niya kesa sa amin. Si Glenda sa kasalukuyan ay nananatiling long distance ang relasyon namin ni Glenda. At kahit man nagkahiwalay, ay patuloy pa rin ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa isa't isa. Sa katunayan, pagka-uwi niya ngayong December ay plano ko nang mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Yan lamang po ang maibabahagi ko sa ngayon at dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Edmond. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.